So mga tol, pinangalanan na nga po ang apat na potensyal na makakalaban ni Canelo Alvarez sa 4 fights deal niya dito kay kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia. Kung matatandaan mga tol, inuperan nga po ni Turki Al-Alsik si Canelo Alvarez ng 4 na laban. Mag-uumpisa po yan sa buwan ng May, September at yung dalawa sa susunod na taon sa buwan ng February at October. Ayon sa Ring Magazine mga tol, ang makakalaban daw ni Canelo Alvarez sa buwan ng May, yan po ay si former world champion unbeaten Jermar Charlo at Bruno Soras. Tune up fight nga lang po yan ni Canelo mga tol. Si Jermar Charlo, bagamat undefeated po ito at dating kampyon, hindi na po ito gaanong active sa boxing. Marami ang naniniwala mga tol na matutulad lang daw ito sa kakambal niyang si Jermar Charlo na tinalo lang ni Canelo Alvarez. Habang itong si Bruno Soras mga tol, ito po yung boksingerong naka-upset kay Jaime Munguia. Wala nga pong naniniwala na mananalo ito kay Munguia mga tol sa pamamagitan ng knockout, pero nagawa niyang in-knockout si Munguia na hindi nagawa ni Canelo Alvarez kay Munguia. Kung matatandaan mga tol, nanalo nga din po itong si Bruno Soras ng upset of the year sa Ring Magazine. So parang nakakatakot din kalaban itong si Soras mga tol. Mamaya makachamba din ito kay Canelo. So dalawa nga po yung pinagpipilian na makakalaban ni Canelo mga tol sa buwan ng May. Sa September naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang makakalaban po dyan ni Canelo Alvarez ay itong si Terence Crawford. Pagdating naman po ng February 2026, tatlo naman po ang pinagpipilian na makakalaban ni Canelo Alvarez. Yan daw ang rematch niya kay Dimitri Bivol o kaya naman ang laban dito kay Chris Eubank Jr. At ang pangatlong pagpipilian ay itong si unbeaten Hamza Siras. So may kanya-kanya pong laban yung tatlong nabanggit. Sa February 22, lalaban itong si Bivol dito kay Artur Beterbiev. Magsisilbi po yung rematch mga tol. At nakataya po dyan ang undisputed light heavyweight ni Artur Beterbiev. Si Chris Eubank naman mga tol, may laban din sa April 26 kontra naman dito kay Conor Benn. Habang itong si Hamza Siras mga tol, haharapin naman po nito ang WBC middleweight world champion na si Carlos Adames. Undercard po sila sa laban ng Bivol versus Beterbiev. Siguro mga tol, kung sino ang makakalusot sa kanilang mga laban, yun ang mapipili para labanan si Canelo Alvarez. Pagdating naman po sa October 2026, hindi po pinangalanan kung sino ang kalaban ni Canelo. To be confirmed pa daw yan. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Sa kabilang banda naman mga tol, binati po ni Legend Manny Pacquiao ang anak niyang si Jimwell Pacquiao sa birthday nito noong February 6 through video call. Nasa Amerika po kasi ngayon si Jimwell mga tol. May edad na ngayong 24 si Jimwell. So hindi nga lang po binati ni Pacquiao ang anak niya, kundi nilecture pa niya ang anak niya sa boxing. Turo nga po ni Manny Pacquiao kay Jimwell, kailangan daw malakas siyang sumuntok. Hindi daw kasi siya re-respetuhin ng kalaban niya kapag mahina siyang sumuntok. So habang sumusuntok nga po si Pacquiao mga tol, wika pa nito, dapat daw jab pa lang may pang knockout na sa kalaban. Kailangan din daw tigasan yung kamao hanggang braso, pero pagdating daw ng balikat, kailangan malambot lang. Pag natikman daw kasi ng kalaban mo yung lakas mo, matatakot daw ito. So tutok na tutok naman po si Jimwell Pacquiao sa turo ng kanyang ama. Bali-balita nga mga tol na mapapasabak na sa professional boxing itong si Jimwell Pacquiao. Kaya abangan po natin ang pagsampa ni Jimwell sa ring mga tol sa professional fight niya. Sa ibang balita naman mga tol, former 3 Division World Champion Yanrel Casimero naghahanap ng body armor holder at babayaran daw niya ng 1,000 pesos every round. Yan po yung magsusuot ka ng body armor protector at magpapasuntok ka kay Cuadro Alas. Wika pa ni Cuadro Alas sa comment section, seryoso, naghahanap daw siya. Inilapag nga din po ni Casimero mga tol yung address niya, pero kailangan umano, malakas kang tumanggap ng suntok. Hindi daw katulad ng mga bashers na palku na gumagamit lang daw ng peking account.